Ang araw na nabulag ang agila, isang pagtatapat, the day the eagle went blind, a confession. Patay ang lahat ng satellite, wala tayong mata. Gumuho ang mundo sa Pentagon. Ang 15 high-tech reconnaissance satellites ng Amerika, isang sistema na nagkakahalaga ng 1,500 ng 150 bilyon, ay sabay-sabay na naging inutil. Maging ang White House ay nataranta. Sa gitna ng kaguluhan, isang analyst ang nagsalita, "Ginoo, ang satellite ng Pilipinas, online pa rin po." Isang mapaklang tawa ang pumuno sa silid. Ang Pilipinas, isang bansang third world sa teknolohiya ng satellite, mas magaling pa ang Japan diyan. Huwag nating aksayahin ang oras, walang tumutol. Ngunit ang mga satellite ng Amerika ay hindi na muling nagising. At ang nagpabago ng lahat ay hindi ang Amerika o sinumang kaalyado nito. Ito ay ang minaliit na satellite ng Pilipinas. Sa information network na ipinadala ng Pilipinas, naroon ang lahat ng underground bunkers na hindi nakita ng Amerika. 32 hypersonic missiles na handa ng ilunsad. Lahat ay natunton at kalaunay pinigilan ng teknolohiya ng Pilipinas. Paano binago ng bansang minsang tinuring na basura ang takbo ng digmaan? Pindutin ang subscribe at alamin ang buong katotohanan. Ngunit bago iyon, i-like ang video na ito at mag-iwan ng komento ng "Mabuhay ang Pilipinas." Malaking tulong po iyan. Ang pangalan ko ay David Chen. Sa loob ng 35 taon, nagsilbi ako bilang Senior Advisor sa US National Security Council. Nasaksihan ko ang bawat krisis at digmaan sa buong mundo, ngunit ngayon mayroon akong kailangang ikumpisal sa inyo. Ito ay talaan ng pinakakahiya-hiya at kasabay nito, pinakahanga-hangang araw ng aking buhay. Pagkatapos ninyong marinig ang kwentong ito, tiyak na mag-iiba ang tingin ninyo sa bansang Pilipinas. Kabanata 1. Ang paghamak sa Pearl Harbor. Enero 25 naka. Isang emergency summons ang ipinatawag sa underground war room ng US Pacific Command sa Pearl Harbor, Hawaii. Sunod-sunod ang intelligence reports na nagsasabing isang hasik na bansa sa West Philippine Sea ang nasa pinal na yugtuna ng kanilang carrier-killer hypersonic missile program. 22 pinakamataas na opisyal ng militar at intelligence ng Amerika kasama ako ang nagtipon. Ngunit may isang dayuhang delegasyon na espesyal na inimbitahan. Isang grupo ng 4 na satellite technology researchers mula sa Pilipinas. Nakatakda silang magpakita ng kanilang bagong henerasyon ng micro-reconnaissance satellite technology. Formalidad lang ang pagtanggap namin sa kanila. Sa totoo lang, walang sino man sa amin ang may mataas na inaasahan. Ang team mula sa Pilipinas ay pinaupo sa mga auxiliary chairs sa pinakalikod ng silid. Karamihan sa amin ay hindi man lang sila tinapunan ng tingin. Ganoon din ako. Para sa akin noon, ang Pilipinas ay isang bansa na magaling lang sa paggawa ng mga world-class na boksingero at magagandang beach, ngunit sa larangan ng military intelligence, wala silang karapatang mapabilang. Nang matapos ang unang bahagi ng pulong, binigyan ng pagkakataon ang Filipino team, isang lalaking nagpakilalang si Dr. Jose Reyes, ang kanilang lead researcher, ang tumayo sa harap. Mahusay siyang mag-Ingles, habang ipinapaliwanag niya ang mga pangunahing katangian ng kanilang microsatellite. Ang artificial intelligence analysis capability nito, ang tibay nito sa electronic warfare environments, at ang resolution ng napakaliit nitong optical sensor. Ang mga technical figures sa kanyang presentasyon ay kahanga-hanga, walang duda. Ngunit ang kapaligiran sa silid ay nanatiling malamig. Ang gulo ay nagsimula nang magsalita si General Mark Thompson, ang Deputy Director ng Space Operations, isang tao na ang isang ubo lang ay sapat na para patahimikin ang buong silid. Itinaas niya ang kanyang kamay bago pa man matapos magsalita si Dr. Reyes, at binitawan niya ang isang salitang nagpayelo sa lahat. "Ganyan lang kaliit ang satellite na iyan," aniya, kasabay ng isang mapanghamak na ngisi. Ang mga satellite na ginagamit ng Amerika ay tumitimbang ng ilang tonelada. Bawat isa ay isang precision system na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Itinuro niya ang larawan ng maliit na satellite ng Pilipinas. Mukha itong science project ng mga estudyante sa kolehiyo, hindi isang satellite. Umalingaw-ngaw ang mga hagigikan. Maging ako ay hindi napigilang mapangiti. Ngunit hindi doon natapos si General Thompson. Tumayo siya at hinarap si Dr. Reyes. "Isang bansa ng mga seaman at domestic helpers ang magtuturo sa amin tungkol sa information warfare?" Sigaw niya. "Sa tingin niyo ba,
Maiintindihan ng mga taong nakikita lang ang giyera sa mga pelikula ang isang tunay na combat information system. Ang kanyang tono ay puno ng lantarang pang-aalipusta at sumunod ang pinakamasakit na eksena. Ang technical report binder na maingat na inihanda ng Filipino team ay nakapatong sa mesa. Kinuha ito ni General Thompson at na parabang walang anuman, inihagis ito sa basurahan sa sulok ng silid. Ang malakas na kalabog ng binder sa loob ng basurahan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang hangin ay biglang nagyelo. Nakita ko kung paano nanigas na parang bato ang mga mukha ng 4 na Pilipinong mananaliksik. Malinaw kong natatandaan ang ekspresyon sa mukha ni Dr. Reyes. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi iyon panginginig sa takot. Iyon ay panginginig ng isang taong pinipigilan ang galit na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nakita ko kung paano namula ang kanyang mga mata sa isang iglap bago ito naging nakakatakot na malamig. Kahit ako, nasanay nang humarap sa mga espiya ng kaaway sa loob ng 35 taon, ay nakaramdam ng kakaibang kilabot sa titig na iyon. Dahan-dahang tumayo si Dr. Reyes. Walang pasigaw na boses, walang galit na kilos. Sa isang nakakagulat na kalmadong boses, nag-iwan siya ng isang pangungusap. Maaalala ninyo kami sa araw na mabulag kayo sa gitna ng karagatan. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tahimik na umalis ang 4 na Pilipino. Ang pagsara ng pinto ay tila napakalakas, ngunit noon, hindi ko pa naiintindihan ang kahulugan nito. Pagkaalis nila, naupo si General Thompson na may ngiti sa labi. Tila nakalimutan na ng lahat sa silid ang presensya ng mga Pilipino. Ang iba ay nagkakape at nagtatawanan. Ang iba naman ay nagmamadaling lumipat sa susunod na agenda. Sa 22 pinakamagagaling na security elites ng Amerika, walang sino man ang seryosong nag-isip kung ano ang ibig sabihin ng huling sinabi ng Pilipinong mananaliksik. Kabilang ako sa kanila. Inaamin ko, pagkatapos ng pulong, habang nag-uusap kami ng mga kasamahan sa hallway, sumang-ayon ako sa ginawa ni General Thompson. Ang Pilipinas ay isang bansa na gumagawa ng magagaling na produkto, ngunit wala sila sa posisyon para pag-usapan ang tunay na military intelligence. Ang ideya pa lang na hamunin ang multibilyong dolyar na sistema ng Amerika gamit ang isang maliit na satellite ay katawa-tawa. Ako ay lubusang nagkamali, ngunit inabot ng eksaktong 4 na linggo bago ko iyon natanto. 4 na linggo, 28 araw. Hindi ko kailanman naisip na pagkatapos ng maikling panahong iyon, luluhod ako at iiyak. Hindi ko pinangarap na ang teknolohiyang nasa loob ng binder na itinapon sa basurahan ang magliligtas sa buhay ng milyon-milyong Amerikano. Walang sino man ang nag-akala na ang mga salitang, "Sa araw na mabulag kayo sa gitna ng karagatan," ay literal na magkakatotoo. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang mga sandaling iyon, kinikilabutan ako. Ngayon, ikukwento ko sa inyo kung ano ang nangyari pagkatapos ng 28 na araw na iyon. Pagkatapos ng insidente, walang anumang reklamo o opisyal na hinaing mula sa panig ng Pilipinas, walang diplomatic protest, at hindi rin ito lumabas sa media. Tahimik lang silang bumalik sa kanilang laboratorio sa Clark, Pampanga. Ang kanilang pananahimik sa kabila ng kahihiyan ang naging pinakanakakatakot na bagay para sa akin kalaunan. Natutunan ko noon na ang taong sumisigaw sa galit ay hindi nakakatakot, ngunit ang taong lumulunok ng galit at ginagawa itong lakas ay tunay na nakakatakot. Ang narinig ninyo ay simula pa lamang. Ang tunay na nakakakilabot na bahagi ng kwentong ito ay magsisimula pa lang ngayon. Ang hindi maisip na sitwasyon kung saan ang 950 bilyong sistema ng satellite ay sabay-sabay na mamamatay ay papalapit na. At sa gitna ng kadilimang iyon, ang tanging liwanag na magniningning ay ang teknolohiya ng bansang tinuring naming basura. Ngayon, dadalhin ko kayo sa gabing iyon ng kapalaran. Kabanata 2, ang gabi ng pagkabulag. Eksaktong 4 na linggo pagkatapos ng paghamak, madaling araw ng Pebrero 2026, 3 to 17 a.m., oras ng Hawaii. Mahimbing akong natutulog sa aking silid nang tumunog ang aking secured na telepono. Ang lumabas sa screen ay ang pinakamataas na antas ng emergency code ng National Security Council. Sa aking 30 taong karera, iilang beses ko lang nakita ang code na iyon. Nangangahulugan ito ng isang krisis na nagbabanta sa mismong pag-iral ng bansa. Nagsuot lang ako ng coat sa ibabaw ng aking pantulog at sumakay sa kotse. Pagdating ko sa underground war room, naroon na ang mga pinuno ng militar at intelligence. Maputla ang mukha ng lahat.
Maging ang mga general na kilala sa kanilang pagiging kalmado ay hindi maitago ang kanilang pagkabalisa. Sa gitnang screen, ipinapakita ang mga satellite image ng isang lugar sa West Philippine Sea. May ulat na nagsasabing may mga senyales ng malawakang paghahanda sa paglulunsad ng missile mula sa 3 underwater facilities ng kaaway. Dahil sa posibilidad na may nuclear warheads ang mga ito, ang tensyon sa silid ay sukdulan. Para sa ganitong sitwasyon, ang Amerika ay may 15 state-of-the-art reconnaissance satellites na nakaposisyon sa rehiyon. Ang kabuuang halaga ng mga ito ay 950 bilyon. Ipinagmamalaki namin na ang mga ito ay may kakayahang basahin kahit ang license plate ng isang kotse mula sa kalawakan. Ang sistemang ito, na pinamamahalaan ng National Reconnaissance Office, NRO, at ng US Space Force, ay tinatawag naming mata ng agila, ang mata ng Diyos na nagbabantay sa bawat galaw sa Asia-Pasipiko. Sigurado kami na walang anumang banta ang makakalusot dito. Nag-utos ang general na ituon ang lahat ng 15 satellites sa mga underwater facilities ng kaaway. Sinimulan ng mga satellite na ayusin ang kanilang orbit. Isa-isang lumitaw ang mga real-time na imahe sa screen. Hanggang sa sandaling iyon, naniniwala kami na kontrolado namin ang sitwasyon. Ang kumpiyansang iyon ay nawasak sa loob ng wala pang 30 minuto. 350 mega. Isang malawakang electronic superstorm na hindi pa nararanasan sa kasaysayan ang biglang bumalot sa rehiyon. Isang dambuhalang ulap ng electronic interference ang nagsimulang gumapang na lumabo sa paningin ng aming mga optical satellite. Ang malinaw na mga imahe ay biglang naging parang manilaw-nilaw na ulap. Ngunit mayroon pa kaming radar satellites, kaya inakala naming kaya naming lampasan ito. Ang problema ay hindi ang bagyo. 8 minuto pagkatapos magsimula ang electronic storm, isang pangalawang pag-atake ang inilunsad, isang bagay na hindi namin inaasahan. Sabay-sabay na pinagana ng kaaway ang kanilang malawakang electronic warfare, EW jammers. Dose-dosenang makapangyarihang jammers na nakatago sa mga artipisyal na isla ang nagpakawala ng mga signal. Ang mga ito ay direktang nakatarget sa radar signals at communication frequencies ng aming mga satellite. Ang aming huling sandalan, ang radar, ay nagsimula ng maging inutil laban sa EW attack ng kaaway. Isa-isang namatay ang mga screen sa war room. Nang maging itim ang unang screen, sinabi ng mga technician na baka temporary error lang. Ngunit sa loob ng 5 minuto, ang pangalawa, pangatlo, at pang-apat na satellite ay sunod-sunod na nawalan ng signal. Walang tigil ang pag-alingaw-ngaw ng mga alarma. Ang mga status lights ng satellite sa itaas ng mga screen ay isa-isang nagbago mula berde patungong pula at sa huli naging itim. Nang mamatay ang ika-10 satellite, ang war room ay nasa bingit na ng panic. Walang nagsasalita, tanging mga alarma lang ang maririnig. Ang Part 31 Amerikala, ang ika-15 at huling satellite ay namatay. Ang 950 bilyong mata ng agila ay sabay-sabay na nabulag. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tanawin ng 15 malalaking screen na lahat ay itim. Ang lahat ng aming paningin sa Asia-Pasipiko ay biglang naglaho. Kami ay naging ganap na bulag. Kung maglulunsad man ang kaaway ng kanilang mga missile, kung naghahanda pa lang sila, o kung papalapit na ba ito sa amin, wala kaming alam. Kami ay nasa isang estado ng ganap na kadiliman. Agad akong tumawag sa NRO. Ang boses na narinig ko mula sa kabilang linya ay puno rin ng takot. Ang aming mga satellite ay paralisado rin, sabi nila. Maging ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ay hindi makita kung ano ang nangyayari sa rehiyon. Ang katotohanan iyon ay nakakahilo. Ang Defense Secretary ay pinagpapawisan ng malamig. Ang Chief of Space Operations ay nagngingit-ngit habang kinakagat ang kanyang labi. Si General Thompson ay mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang upuan, nakatitig sa mga itim na screen. Kung pinindot ng kaaway ang launch button sa sandaling iyon, wala kaming paraan para malaman. Milyon-milyong sibilyan ang natutulog, habang kami, na dapat magprotekta sa kanila, ay nawalan ng aming mga mata at tainga, nakakulong sa takot. Noon, isang batang technical analyst sa sulok ang nagtaas ng kamay. Nanginginig ang kanyang boses habang iniuulat na kakaskan niya lang sa status ng lahat ng satellite sa rehiyon. Ang 15 satellite ng Amerika ay offline. Ang mga satellite ng Europa ay apektado rin. Ngunit may isang satellite, isang-isa lang ang nakitang normal na dumadaan sa himpapawid ng kaaway at nangongolekta ng data. Lahat ng mata ay napunta sa analyst.
Kaninong bansa ang satellite na iyan? May sumigaw. Inilagay ng analyst ang impormasyon ng satellite sa screen. Sa satellite trajectory map, 12 ng tuldok ang pula at isang tuldok lang ang kumikislap na asul. Sa tabi ng nag-iisang buhay na asul na tuldok na iyon, lumitaw ang pangalan ng bansa, Republic of the Philippines. Nang lumiwanag ang tatlong salitang iyon sa screen, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid, walang makapagsalita. Sabay-sabay naming napagtanto na sa impyernong ito kung saan bumagsak ang 950 bilyong sistema, ang tanging may mata ay ang satellite ng bansang itinapon namin sa basurahan 4 na linggo na ang nakalipas. Tiningnan ko ang mukha ni General Thompson. Ang mukha na puno ng kayabangan 4 na linggo na ang nakalipas ay ngayon ay maputla at walang kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang mga buko ng kanyang mga daliri na nakakapit sa upuan ay namumuti. Ang taong minsang nangutya, isang bansa ng mga seaman ang magtuturo sa amin tungkol sa giyera, ay ngayon ay nakaharap sa katotohanan na kailangan niyang umasa sa bansang iyon para iligtas ang buhay ng milyon-milyon. Ang mga salitang maaalala ninyo kami sa araw na mabulag kayo sa gitna ng karagatan ay nagkatotoo na parang isang sumpa. Isang mabigat na katahimikan ang nanatili. Hindi iyon simpleng katahimikan. Iyon ang tunog ng pagguho ng aming pagmamalaki sa aming teknolohiya. Iyon ang tunog ng pagbagsak ng dangal ng isang superpower. Ang report na itinapon sa basurahan, ang satellite na tinawag na Science Project, ang bansa na hinamak namin ang kanilang teknolohiya lamang ang makapagliligtas sa amin ngayon. Ang katotohanang iyon ay parang isang malaking bato na dumagan sa dibdib ng bawat isa sa amin. Nang may nagsabing, kailangan nating tawagan ang Pilipinas, hinding-hindi ko makakalimutan ang ekspresyon sa mukha ni General Thompson. Mga kaibigan, walang mas malupit pa sa sandaling kailangang magmakaawa ng isang mayabang na tao. Ang kahihiyan ng paghingi ng tulong sa taong personal mong ininsulto at pinalayas malinaw kong nabasa iyon sa mukha ni General Thompson, ngunit wala kaming pagpipilian. Milyon-milyong buhay ang nakataya at paubos na ang aming oras. Ngayon, kailangang yumuko ng Amerika sa harap ng bansang minsang tinuring nitong basura. Kung paano nangyari ang tawag na iyon, iyan ang ikukwento ko ngayon. Kabanata 3, ang tawag ng pagpapakumbaba. Pagkatapos ng mungkahi na tawagan ang Pilipinas, isa pang uri ng katahimikan ang namayani. Hindi ito katahimikan dahil sa takot sa kaaway. Ito ay katahimikan na nilikha ng kahihiyan ng isang taong pinipili sa pagitan ng dangal at kaligtasan. Nakatungo si General Thompson, nakapikit. Hindi niya matanggap ang katotohanang kailangan niyang humingi ng tulong sa mga taong hinamak niya at itinapon ang report sa basurahan. Ang Defense Secretary ang unang nagsalita. Hindi ito ang oras para sa pride, General. Buhay ng mga mamamayan natin ang nakataya. Sumang-ayon ang Chief of Space Operations. Kailangan nating magkaroon ng mata bago maglunsad ang kaaway. Ang satellite ng Pilipinas ang tanging paraan. Nananatiling tahimik si General Thompson. Nakayuko. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang taong buong buhay na nasa unahan ng digmaan ay gumuho sa harap ng sakunang dulot ng sarili niyang kayabangan. Sa huli, ang presidente ng Estados Unidos mismo ang nagdesisyon. Sa pamamagitan ng video call, nag-utos siya na agad na humingi ng tulong mula sa Republika ng Pilipinas. Ang utos na iyon ay lalong nagpabigat sa hangin. Sa pagkakatanda ko, hindi pa kailanman naging ganito kadesperado ang Amerika sa paghingi ng tulong sa ibang bansa, lalo na sa isang bansang minaliit nito 1 buwan lang ang nakalipas. Ang tanong ay, sino ang tatawag? Kung dadaan sa diplomatic channels, aabutin ng masyadong matagal. Ang kailangan namin agad ay direktang teknikal na koneksyon sa Filipino Satellite Operations Team. At isa lang ang tao sa silid na may direktang kontak sa kanila. Ang tao na nakipagpalitan ng business card sa kanila 4 na linggo na ang nakalipas, si General Thompson mismo. Sa kabalintunaan, bago niya itinapon ang report, iniabot muna ni Dr. Reyes ang kanyang business card na naiwan sa bulsa ng general. Lahat ng mata ay napunta kay General Thompson. Sa wakas, nanginginig niyang kinuha ang kanyang wallet. Ang kanyang mga daliri ay kitang-kitang nanginginig habang inilalabas ang lukot na business card ni Dr. Reyes. Ang pinuno ng pinakamalakas na militar sa mundo, umaasa sa isang lukot na business card. Iyon ang isa sa pinakamalungkot na tanawin na nasaksihan ko. 4:47 AM, oras ng Hawaii. Isang emergency call ang ginawa mula Hawaii patungong Clark, Pampanga, Pilipinas.
dahil sa time difference, 10:47 AM na sa Pilipinas. Si General Thompson mismo ang tumawag. Naka-speakerphone ang tawag, kaya narinig naming lahat ang usapan. Nang marinig ang boses ni Dr. Reyes, nagkaroon ng mahabang katahimikan bago nakapagsalita si General Thompson. Kailangan niya ng oras para punitin ang huling sapin ng kanyang pride. Sa kasalukuyan, sa wakas ay nagsalita ang general. Ang Amerika ay nawalan ng lahat ng reconnaissance capabilities. Lubos naming kailangan ng data mula sa inyong satellite. Ang boses ng taong hindi kailanman natinag sa harap ng mga pinuno ng kaaway ay nanginginig sa unang pagkakataon. Pinigil namin ang aming paghinga. Walang makapagsabi kung ano ang isasagot ni Dr. Reyes. Kung iisipin ang kahihiyang dinanas nila, hindi magiging katakataka kung tatanggi sila. Isang maikling katahimikan ang sumunod. Tila ilang oras ang lumipas. Tumutulo ang pawis sa noo ni General Thompson. Kung babanggitin ni Dr. Reyes ang nangyari at hihingi ng paumanhin, kung maglalagay sila ng mga kondisyon bilang ganti, magiging napakakomplikado ng sitwasyon. Ngunit ang sagot mula sa speaker ay isang bagay na hindi namin inaasahan at iyon ang sandaling lubos na yumanig sa akin. Walang anumang panunumbat, pangungutya o kondisyon si Dr. Reyes. Sa isang maikli at kalmadong boses, sinabi lang niya, "Handa kami." Iyon lang. Wala siyang binanggit ni isang salita tungkol sa kahihiyang dinanas niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko sa buong katawan ko kung gaano katindi ang bigat ng katahimikan at pagpaparaya ng isang taong ininsulto. Ang dignidad sa tatlong salitang iyon ay 1,000 beses na mas mabigat kaysa sa mahabang paliwanag ni General Thompson. At nagdagdag si Dr. Reyes ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang aming satellite ay nakadetect na ng mga anomalya sa himpapawid ng kaaway, 12 oras na ang nakalipas at nagsimula na kaming mag-monitor. Sabay-sabay na nanlaki ang mga mata namin. Bago pa man mabulag ang mga satellite ng Amerika, natutunton na ng satellite ng Pilipinas ang mga galaw ng kaaway. Habang kami ay natutulog ng mayabang, ang kanilang laboratorio sa Clark ay nasa high alert monitoring na. Nang marinig ko iyon, napasandal ako sa aking upuan. Sa wakas, naintindihan ko na kung bakit hindi sila nagreklamo. Ito pala ang tunay na kahulugan ng kanilang pananahimik. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa galit, bumalik sila sa kanilang laboratorio at pinagana ang kanilang satellite. Sa loob ng 4 na linggo na hinahamak at kinalimutan namin sila, sila ay nagtiis at perpektong inihanda ang kanilang teknolohiya para sa tunay na laban. Hindi sila sumigaw, hindi sila nagtanim ng sama ng loob, tanging sa galing lang sila sumagot. Ang bigat ng kanilang determinasyon ay tumagos sa aking puso. Sinabi ni Dr. Reyes na sisimulan na niya ang data transfer. Ang file size ay 67 megabytes. May isang nagtaka. 67 megabytes lang? Ang raw data na natatanggap namin ay umaabot sa ilang gigabytes. Maging si General Thompson ay nagtanong, ano ang makikita namin sa ganyang kaliit na file? Kalmado pa ring sumagot si Dr. Reyes. Malalaman ninyo kapag binuksan ninyo. Nagsimula ang transfer. Habang ang encrypted data ay naglalakbay sa kalahati ng mundo, mula Clark hanggang Hawaii, lahat kami ay nakatitig sa screen, hindi humihinga. 4 na minuto lang ang inabot. Dahil sa liit ng file, napakabilis ng transfer. Lumitaw ang transfer complete. Ilang segundo lang ay nabuksan na ng mga technician ang file. Sa mga segundong iyon, ang tensyon ay sukdulan. Si General Thompson ay nakakuyom ang mga kamao. Ako naman ay parang naririnig ko ang tibok ng puso ko sa aking mga tainga. Inaasahan ko pa ring ilang malabong satellite photos ang laman nito. Ngunit nang bumukas ang file, ang aking inaasahan ay ganap na nadurog. Mga kaibigan, kung ano ang nasa loob ng 67 megabytes na iyon ang ikukwento ko ngayon. Iisa lang ang masasabi ko, hindi iyon mga simpleng larawan. Ang hindi nagawa ng 15,950 bilyong sistema, ginawa lahat ng artificial intelligence ng Pilipinas sa loob ng 67 megabytes. Nang bumukas ang file, ang narinig sa silid ay hindi sigawan ng tuwa. Ito ay isang nakabibinging katahimikan ng pagkamangha. Kabanata 4, ang himala ning 67 megabytes. Nang bumukas ang 67 megabytes file sa screen, ganap na nagbago ang hangin sa silid, hindi mga larawan ang lumabas. Ito ay isang perpektong nakaayos na Artificial Intelligence Analysis Report. Sa itaas, malinaw na nakasulat, Philippine Satellite Intelligence Analysis System, PHISIAS, at sa ilalim nito, bumuhos ang impormasyon na hindi namin kailanman inakala. Ang unang seksyon,
Enemy Electronic Warfare, EW Counter-Analysis. Hindi ako makapaniwala sa aking nabasa. Ginamit ng AI ng Pilipinas ang mismong jamming signals na ipinadala ng kaaway para bulagin kami. Sa halip na maging ingay, ginamit nila ito. Inanalyze ng kanilang satellite ang reflection patterns ng mga jamming signals para makita kung ano ang nasa ilalim ng lupa at tubig. Sa madaling salita, pinulot nila ang bala na ipinutok ng kaaway at ipinutok pabalik. Bakit ito kamangha-mangha? Karaniwan, kapag tinamaan ka ng EW jamming, ang satellite mo ay magiging inutil. Ang jamming signals ay ingay lang na nagiging dahilan para wala kang makita. Iyon ang dahilan kung bakit namatay ang mga satellite ng Amerika. Ngunit ang AI ng Pilipinas ay nakabasa ng pattern sa gitna ng ingay. Para kang nakikinig sa patak ng ulan sa gitna ng bagyo para malaman ang hugis ng lupa. In-analyze nila ang bahagyang pagkakaiba sa pag-bounce ng signal ng kaaway sa mga istruktura sa ilalim. Ang resulta ay nasa ikalawang section. Isang malinaw na 3D structural map ng underwater nuclear bunker ng kaaway, 38 metro sa ilalim ng dagat. Ang aming mga high-tech na satellite ay ibabaw lang ang kayang kunan. Ngunit ang satellite ng Pilipinas ay tumagos sa 38 metro sa ilalim. Ang mga pasilyo, ang eksaktong coordinates ng 32 missile silos lahat ay nakalista hanggang sa ika-6 na decimal place. Maging ang fuel status ng bawat missile ay naka-analyze sa porsyento. Ang hindi nagawa ng 15 satellite namin na pinagsama, nagawa ng isang maliit na satellite ng Pilipinas. Imposible ito. Bulong ng isang general. Ganoon din ang nasa isip ko. Ang malaman ang fuel level ng isang missile sa loob ng isang bunker 38 metro sa ilalim gamit ang satellite ay hindi maipaliwanag ng aming military science. Ngunit ang data sa harap namin ay totoo. Nakalculate ng AI ng Pilipinas maging ang napakaliit na refraction difference ng jamming signal habang dumadaan ito sa mga liquid fuel tank sa loob ng bunker. Ibang antas ito ng teknolohiya. Hindi sukat ng hardware ang nagpasya, kundi ang lalim ng talino. Nang umabot kami sa ikatlong seksyon, tuluyan na kaming natulala. Hinulaan ng AI ng Pilipinas ang tatlong posibleng senaryo kung paano gaganti ang kaaway kung maglulunsad kami ng preemptive strike. Senaryo 1, direktang pag-atake sa Guam. Senaryo 2, paghahalo ng totoo at peking missile para lituhin ang aming missile defense. Senaryo 3, pag-atake sa pamamagitan ng mga kaalyadong bansa. Ang probabilidad ng bawat senaryo at maging ang pinakamainam na paraan para kontrahin ito ay nakakalculate na. Ang analysis na dapat ay ginawa ng aming mga staff sa loob ng ilang araw na walang tulog, tinapos ng AI ng Pilipinas ng real time. Napaatras si General Thompson at napaupo. Paano ito naging posible? Ang kanyang tanong ay hindi isang katanungan, kundi isang pagsuko. Ang satellite na tinawag niyang Science Project ay ganap na dinaig ang kanyang 950 bilyong sistema. Wala na siyang natitirang pride. Sa sandaling iyon naisip ko, hindi ito teknolohiya, ito ay sining. Nalaman ko kalaunan ang nasa likod nito. Sa kanilang laboratorio sa Clark, ilang taon nang pinag-aaralan ng mga Pilipinong mananaliksik kung paano makakaligtas ang isang satellite sa gitna ng electronic warfare. Libo-libong simulations, 10,000 signal patterns na itinuro sa AI habang kumakain ng instant pansit canton sa daan-daang gabing walang tulog. Ang lahat ng pagpupuyat at mga kalyo na iyon ay para sa sandaling ito. Agad na nag-utos ng operasyon ang Defense Secretary. Batay sa mga coordinates na ibinigay ng Pilipinas, 8 F-35 stealth bombers ang inilunsad. Ang mga coordinates hanggang sa ika-6 na decimal ay ininput sa kanilang weapon systems. Kailangan ng mga piloto na magtiwala ng buo sa data ng Pilipinas. Kung nagkamali iyon kahit ilang metro lang, bigo ang misyon. 5:23 Amer. Pumasok ang mga F-35 sa airspace ng kaaway at naghulog ng mga bunker buster bombs. Tumama ito sa eksaktong coordinate na ibinigay ng Pilipinas sa pinakamahinang bahagi ng bunker, 38 metro sa ilalim. 2 sa mga missile facility ng kaaway ang ganap na nawasak. Ang mga coordinates ng Pilipinas ay walang palya, kahit 1 metro. Ang mga numero sa loob ng 67 megabytes ang perpektong gumabay sa trajectory ng mga bilyon-bilyong dolyar na bomba. Ang operasyon ay isang ganap na tagumpay. Isang panandaliang ginhawa ang bumalot sa silid, ngunit ang ginhawang iyon ay hindi nagtagal ng 2 minuto. Muling umalingaw-ngaw na parang baliw ang mga alarma.
5:41 a.m. Nagsimula na ang ganting pag-atake ng kaaway mula sa kanilang mga reserve at mobile launchers. Sabay-sabay na inilunsad ang mga missile. Ang bilang ng mga papalapit na bagay sa screen ay umabot sa 86. Ayon sa report ng Pilipinas, 32 lang dito ang totoo. Ang natitirang 54 ay mga decoy. Ito ang senaryo 2 na hinulaan ng AI ng Pilipinas. Ang taktika na paghaluin ang totoo at peke para guluhin ang aming missile defense. Alam na ng Pilipinas na ito ang gagawin nila. Ngunit ang paghula ay iba sa pagsugpo. 46 na bagay ang papalapit sa Maynila, ang pinakamalapit na pangunahing kaalyado. Kailangan naming salain at wasakin ang 32 totoong misail. Kung isa lang ang makalusot, milyon-milyong buhay ang malalagay sa panganib. Ang mga taga Maynila ay mahimbing pang natutulog habang ang kamatayan ay lumilipad sa kanilang ulunan. Kung sino ang pumigil sa ulan ng kamatayang ito, iyan ang sasabihin ko sa susunod na kabanata. Kabanata 5. Ang kalasag ng mga tala. 86 na bagay ang sumusugod patungo sa Maynila. Ang pagdating, mga 12 minuto. Kung hindi namin mapipigilan ang 32 totoong missile sa loob ng 12 minuto, magiging dagat ng apoy ang Maynila. Ang hangin sa war room ay parang tinga sa bigat. Agad na nag-utos ang Defense Secretary na ihanda ang THAD, Terminal High Altitude Area Defense Batteries. Ang THAAD ang ipinagmamalaki naming missile defense system. Subok na sa labanan, ito ang aming bakal na pader. Naniniwala kaming walang makakalusot dito. Nagsimulang itrack ng radar ng THAAD ang 86 na bagay. Dito lumabas ang malaking problema. Kailangang matukoy ng AI ng THAAD kung alin ang totoo at alin ang peke. Ngunit ang mga decoy ng kaaway ay sopistikadong idinisenyo para magkaroon ng halos parehong radar signature at flight path. Nahirapan ang AI ng THAAD na mag-differentiate. Nagpakawala ito ng unang interceptor, ngunit ang tinamaan ay isang decoy. Ang pangalawa, pangatlo, at pang-apat ay tumama rin sa mga decoy. Sinimulan ng THAAD na walang habas na targetin ang lahat ng papalapit na bagay. Alam namin na 54 ang decoy dahil sa report ng Pilipinas, ngunit walang paraan para input ang impormasyong iyon ng real-time sa sistema ng THAAD. Isang desperadong ulat ang dumating. Mabilis na nauubos ang mga interceptor ng THAAD. Dahil sinasayang namin ang mga ito sa mga decoy, nanganganib kaming maubusan kapag kailangan na naming harapin ang mga totoong missile. Ito mismo ang taktika ng kaaway. Bumagsak sa 40% ang aming natitirang interceptors. Mauubusan tayo, may sumigaw. Kapag naubos ang aming mga interceptor, magiging ganap na walang depensa ang Maynila. Ang 32 totoong missile ay tatama sa lungsod ng walang anumang hadlang. Milyon-milyong natutulog na sibilyan ang mamamatay. Nang hina ang aking mga tuhod, ito na ba ang katapusan? At sa sandaling iyon, isang bagong simbolo ang lumitaw sa isang sulok ng screen. Isang air defense system na nakadeploy sa timog silangan ng Maynila ay automatikong na-activate. Hindi iyon THAAD. Nang makita namin ang pangalan ng sistema, lahat kami ay napatingin. Tala Shield. Nakasulat ito. Ito ang Air Defense Missile System ng Pilipinas. Ipaliwanag ko. Ang Tala Shield ay isang medium-range air defense system na binuo mismo ng Pilipinas. Bilang bahagi ng isang joint military program, may 2 Tala Shield units na nakadeploy malapit sa Maynila para sa testing. Sa totoo lang itinuturing lang namin itong backup ng THAAD, isang formalidad para sa aming relasyong diplomatiko. Walang sino man ang nag-akalang gaganap ito ng mahalagang papel. Habang nag-activate ang AI ng Tala Shield, isang kamangha-manghang tanawin ang lumitaw sa screen. Inanalyze nito ang 86 na bagay at sa loob lang ng 3 segundo, perpekto nitong naihiwalay ang 32 totoong missile sa 54 na decoy. Ang hindi nagawa ng THAAD, ginawa ng Tala Shield sa loob lang ng 3 segundo. Sa screen, ang mga tuldok ay nahati sa pula at kulay abo. 32 pula totoo, 54 kulay abo peke. Ganap na binaliwala ng Tala Shield ang mga decoy. Hindi tulad ng THAAD na pinapuputukan lahat, itinuon nito ang kanyang mga interceptor sa 32 totoong missile lamang. Ang unang interceptor ay tumama sa unang totoong missile, sinundan ng pangalawa, pangatlo. Isa-isang naglaho ang mga pulang tuldok sa screen, pang-4, pang-5, pang-6. Sunod-sunod ang intercept, successful. Hindi kami humihinga habang nakatitig sa screen. Ika-10, ika-15, ika-20.
Walang mintis ang Tala Shield. Walang nasayang na interceptor sa decoy. Ika-25, Ika-28, Ika-30. 2 pulang tuldok na lang ang natitira. Lahat kami ay nakakuyom ang mga kamao. Ang Ika-31 missile ay sumabog sa himpapawid. At ang huli, ang Ika-32 ay sumabog 4 kilometro sa itaas ng Maynila. Lahat ng 32 missiles, matagumpay na na-intercept. 100% success rate. Ang mga salitang iyon ay lumitaw sa screen. Katahimikan, 3 segundo. At pagkatapos, isang sigaw ng tuwa na may kasamang iyak ang pumuno sa silid. Nagyakapan ang mga tao, umiyak, sumigaw. Ako mismo ay hindi napigilang mapaluha. Ganap na nawalan ng lakas ang aking mga binti at napaupo ako sa sahig. Mula sa sahig, tiningnan ko si General Thompson. Nakaluhod na siya, humahagulgol. Ang pinuno ng pinakamakapangyarihang militar sa mundo, ang taong kinatatakutan ng marami, ay umiiyak na parang bata. Nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha at umaagos ang luha sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang mapagmataas na labi na minsang humamak sa Pilipinas ay ngayon ay naglalabas lamang ng mga hikbi. Hindi ko malilimutan ang tanawing iyon. Kinaumagahan, nagising ang mga taga-Maynila na walang kamalay-malay sa nangyari sa kanilang ulunan, isang ordinaryong umaga. Ngunit hindi nila alam na ilang oras lang ang nakalipas, ang kanilang buhay ay iniligtas ng teknolohiya ng kanilang sariling bansa, isang teknolohiya na nilikha sa isang maliit na laboratorio sa Clark ng mga mananaliksik na kumakain ng pansit canton at nagpupuyat. Ang mga kalyo ng mga walang pangalang bayaning iyon ang nagprotekta sa umaga ng milyon-milyon. Ngunit alam ko, at iyon ang mas lalong nagpaiyak sa akin. Epilogo, ang paglalakbay ng pagpapakumbaba. Pagkatapos ng krisis, ang unang ginawa ng presidente ng Amerika ay tawagan ang presidente ng Pilipinas. Naroon ako sa silid. Ngayong araw, iniligtas ng Pilipinas ang isa sa aming pinakamalapit na kaalyado at marahil ang buong mundo. Sabi ng presidente, ang kanyang boses ay puno ng tunay na pasasalamat. Ang sagot daw ng presidente ng Pilipinas ay maikli at mahinahon. Ginawa lang po namin ang nararapat. Pagkatapos noon, bumuhos ang mga tawag mula sa buong mundo. Ang UK, France, Germany lahat ay humihingi ng technical cooperation. Ang 67 megabytes miracle ay naging isang alamat sa mga military circle. Ang bansang minsang tinawag na bansa ng mga seaman ay naging bagong pamantayan ng teknolohiyang militar sa isang gabi. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago para sa akin ay ang pagbabago ni General Thompson. Kinabukasan, lumapit siya sa akin. Kailangan kong pumunta sa Pilipinas, sabi niya. Hindi para sa isang formal na seremonya. Gusto ko lang pumunta sa laboratoryong iyon at makilala ang mga taong iyon. 2 araw pagkatapos, lumipad kami patungong Pilipinas. Habang nasa kotse mula sa airport papuntang Clark, tahimik lang si General Thompson, nakatingin sa labas. Ang lakas ng bansang ito, bulong niya, ay nasa mga bagay na hindi nakikita. Pagdating namin sa research facility, nagulat ako. Inaasahan ko ang isang malaki at modernong gusali. Ngunit ang aming nakita ay isang simpleng gusali at ang laboratorio ay nasa 3 palapag, masikip na may mga kahon ng walang laman na instant noodles sa pintuan. Sa loob, 12 Pilipinong mananaliksik ang nagtatrabaho. Ang iba ay nagko-code, ang iba ay naghihinang ng mga circuit board. Sa isang sulok, may isang maliit na kama at sa tabi nito, isang tasa ng malamig na kape. Ito ang pang-araw-araw na buhay ng mga taong nagligtas sa milyon-milyon. Tumayo si General Thompson sa harap ni Dr. Jose Reyes. Si Dr. Reyes ay tumayo at magalang na yumuko. Walang kayabangan ng isang nagwagi, walang pang-aalipusta sa isang natalo. Isang mahinahon at mabait na ngiti. Matagal bago nakapagsalita si General Thompson. Nanginginig ang kanyang labi, namumula ang kanyang mga mata. Ako ang nagkamali. Sa wakas ay sabi niya, lubusan, ganap, at kahiyahiyang nagkamali. Hinawakan niya ang mga kamay ni Dr. Reyes gamit ang 2 niyang kamay. Doon ko nakita ang mga kamay ni Dr. Reyes, puno ng kalyo mula sa libu-libong oras ng pag-type na may maliliit na paso mula sa paghihinang. Hindi ito mukhang maganda o malakas. Ngunit ang maliit at magaspang na kamay na iyon ang nagligtas sa milyon-milyong buhay. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni General Thompson. Nakahawak sa kamay na puno ng kalyo ni Dr. Reyes, yumuko siya at umiyak. Ang pinuno ng pinakamakapangyarihang militar sa mundo
umiiyak habang hawak ang kamay ng isang mananaliksik mula sa isang simpleng laboratorio sa Clark. Iyon ang pinakamatinding eksena sa aking 30 ining, taong karera. Sa sandaling iyon, natanto ko na hindi kapangyarihan, pera, o laki ng armas ang nagliligtas sa mundo, kundi ang tahimik na determinasyon at ang bigat ng mga kalyo. Lumapit din ako kay Dr. Reyes. Ang malamig na titig na nakita ko 4 na linggo na ang nakalipas ay wala na. Napalitan ito ng isang mainit at mapagkumbabang ngiti. Ang ngiti ng isang taong lumunok ng galit at sinagot ito sa pamamagitan ng galing. Sumaludo ako sa kanya at sa lahat ng mananaliksik sa silid na iyon, ang pinakamalalim at pinakataos pusong saludo sa aking buhay. Sa eroplano pabalik, sinabi sa akin ni General Thompson, ang tunay na malalakas na bansa ay hindi maingay. Ang bansang hindi sumisigaw kapag hinahamak at hindi nagyayabang kapag nagliligtas ng mundo, tunay na kinatatakutan ko sila. Ganoon din ang nasa isip ko. Ang Pilipinas ay isang bansa na nananahimik kapag nagagalit, hinahasa ang kanilang galing sa katahimikan at kapag handa na, ipinapakita ito sa gawa, hindi sa salita. Mga kaibigan, ilang beses akong umiyak habang ikinukwento ito dahil hindi lang ito tungkol sa tagumpay ng teknolohiya. Ito ay tungkol sa katotohanan na hindi palaging nananalo ang pinakamalaki at pinakamahal. Ang mga kalyo ng mga walang pangalang bayani mula sa isang maliit na laboratorio sa Clark ang tumalo sa 950 bilyong sistema. Ang galing na hinasa sa katahimikan ang nagpaluhod sa pinakayabang na tao sa mundo. Tahimik na nanalo ang Pilipinas, ngunit sa paraang pinakamalakas sa buong mundo. Mula sa araw na iyon, iba na ang tingin ko sa bansang Pilipinas. Ngayon, kapag may nagsasabing maliit na bansa lang ang Pilipinas, ngingiti ako at sasabihing, ang maliit na bansang iyan ang nagligtas sa mundo sa gabing nabulag ang mga superpower. Sana, maalala ninyo ang kwentong ito, ang tahimik, ngunit hindi matitinag na lakas iyan ang Republika ng Pilipinas. Kung tumatak sa inyong puso ang kwentong ito, ipaalam ninyo sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe.